dito tayo sa inflation po natin. Mas mababa ito kumpara sa forecast mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 7.1 to 7.9% yung magiging inflation sa bansa. Pero sa huling report ng PSA, umabot lang ito sa 6.8% last May dahil daw sa pagbaba ng presyo ng mga ilang petroleum products. Ano nakikita niyo po rito? So totoo lang, Admar, no? Magandang tanong yan. No? Merong akong pagdududa, no, dyan sa numero na yan na inirelease ng Philippine Statistics Agency na 6.8% rate of inflation. Pakita nga natin yung slide. Meron akong inihandang slide, Admar, no? Meron akong pinadala dyan. Pakita nga natin yung slide number 1. Kita natin. Kasi nandyan yung breakdown ng mga importanteng components ng inflation na yan. No? So yung inflation natin, Admar, for May, yung slide number yan. Tama, yan tayo. So for May 2026, yung all items inflation, yung nabanggit mo, yan yung 6.8%. At kung titingnan natin yung mga importanteng items dyan, kagaya ng bigas, ang rice inflation is nasa mahigit 15%. Ang transportation, so napapaloob dyan yung crudo, yung gasolina, 16.2%. At yung core inflation, kapag tinanggal mo yung mga volatile items, kagaya halimbawa ng petroleum products, tsaka energy, nasa 4.1%. Okay, so yan yung bumubuo ng inflation natin. Kasi pag tininan mo dyan, Admar, yung rice at transportation alone, yan ay kalahati na yan ng rate of inflation mo. So napakalaking mga determinants yan, kaya yung titingnan natin. Now, so ang lumabas na inflation na nirelease ng PSA ay nasa 6.8%. Ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, yung historical na datos ng inflation sa ating bansa. So meron akong datos niyan, Admar, no? Mala-download niyan sa OpenStat, no? But as an economist, I have access to this. Meron akong datos mula year 2000, no? Hanggang sa kasalukuyan. Tinignan ko, no? Kung ang inflation rate natin ay lumalaro sa pagitan ng 6 to 7%, kagaya ng nakikita natin sa ngayon, dapat yung rice inflation nasa 6.1% lang, Admar. And yung transportation, nasa 15% on average lang yung inflation at yung core mo nasa around 5%. So ibig sabihin, kung yung rice inflation natin ngayon ay nasa 15%, dapat mas mataas sa 6.8% yung nakikita natin na rate of inflation, hindi 6.8. Okay, so tingnan naman natin ha. Kung 7 to 8% naman ang inflation, ayon sa historical data, on average, yung rice inflation mo nasa about 9.6% yan on average. And yung average inflation mo for transportation should be around 14.6%. Yung core is 6.5%. So, kumbaga, titingnan nyo ha, yung rice inflation natin is 15.6 and yet ang nai-report na inflation ay 6.8% lang. Kaya ako'y duda ako dun sa 6.8 na nirelease ng PSA. No? And again, Admar, I just want to put this on record na I'm not accusing the Philippine Statistics Agency na wini-window dress nila yung data. Hindi po natin inaakusahan sila niyan. Bagkos, ang gusto ko sana ay magpaliwanag sila in terms of why yan yung nakita nating numbers considering na historically, hindi siya tugma sa nakikita natin. Now, baka sabihin nyo naman na si Dr. Batu lang ang gumagawa niyan. Baka ano lang yan, assumptions lang ni Dr. Batu. Actually, mga kababayan, hindi lang ako nag-iisa dito. Pakita natin yung slide number 2. Doon sa slide number 2, makikita nyo dyan yung median forecast ng 16 na ekonomista. 16. And yung median forecast, ibig sabihin yan, out of 16 na ekonomista, okay, 8 sa kanila ang nagsabi na ang inflation ay dapat mahigit sa 7.9%. At 8 sa kanila ang nagsabi na dapat mas mababa sa 7.9%. So mataas yan na median forecast. At nabanggit mo nga rin, Admar, kanina, no, na yung BSP forecast is somewhere between 7.1 to 7.9%. So hindi lang po ako nagsasabi o nagsasabi na dapat mas mataas, no, yung actual na inflation rate natin. Merong 16 na ekonomista, nandyan mismo ang BSP na marami ding economists dyan, marami akong classmate at estudyante na nandyan sa BSP, mga economists din sila,
At ang BSP mismo nagsabi na dapat yung kanilang, based sa kanilang forecast, mas mataas dapat sa 6.8% yan. Kasi nga lumalaro between 7.1 and 7.9%. And to sum it up, pinakita ko sa inyo yung historical data, hindi tugma. Yung nakita nating historical data doon sa rate of inflation na iniulat ng PSA. So, again hindi po ako nag-aakusa sa PSA na dinodoktor ninyo yung datos. Hindi po ako nag-aakusa niyan. Pero, based sa pinakita nilang numbers, hindi mawawala yung pagdududa. No, lalong-lalo na sa mga kagaya naming mga economists na alam namin yung takbo ng data. At hindi lang yun, Admar, kung tatanungin mo yung ordinaryong mamamayan, sabihin nila sa iyo na hindi nila ramdam yung pagbaba ng rate of inflation na yan at 6.8%. Sasabihin nila sa iyo, mataas pa rin ang presyo ng bilihin, mataas pa rin ang cost of living, hindi umahabol ang sahod sa pagtaas ng presyo, at lalo mas mahirap ang buhay ngayon, Admar. Yun ang sasabihin nila sa iyo. Opo, pero sa kabila po nito, mataas pa rin po yung 6.8%. Sa tingin niyo po, mga ilang buwan ba ito lubusang bababa? At ano yung kayang mga measures na gagawin kung meron man ng atin pong government para makamit ito? Alam mo, Admar, yung pagbaba ng rate of inflation, kasi nga pinakita rin natin kanina, ang dalawang pinaka-major components niyan is pagkain and yung transportation. So kapag bumababa ang presyo ng pagkain, makikita mo kagad na bumababa yan. Depende kung sharp yung pagbaba ng presyo ng pagkain at ng produktong petrolyo, makikita mo sharp din yung pagbaba niyan. Pero sa nakikita natin sa ngayon, yung produktong petrolyo, Admar, unstable tumataas, minsan bumababa. Ano siya? Paiba-iba. Ito yung nakabase ito sa nangyayaring kaguluhan naman dyan sa Middle East. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin matapos-tapos yung gulo na sinimulan ni Donald Trump ng Israel. So hindi pa rin natatapos yan. So hanggat hindi yan natatapos, no, or nagkakaroon ng peace deal, ika nga, patuloy natin may experience yung volatility na yan. Sa pagkain naman, ganun din ang storya dyan. So kapag ang pagkain naman ay hindi rin stable, no? Kumbaga tumataas at bumababa, depende sa kalakaran sa global food prices, makikita mo na natatranslate yan sa inflation natin. Kaya hindi mo rin maaasahan na biglang bababa. No? At nabanggit ko rin kanina, dapat yung rate of inflation na yun, sa palagay ko, no, bilang isang economist at bilang may alam, no, sa takbo ng mga datos na yan, hindi dapat 6.8 ang inflation rate natin, Admar. In fact, ako personally, ang inaasahan ko dyan noon, it was about 8% yung rate of inflation. Mataas dapat kasi mataas ang presyo ng crudo, ng crudo sa global markets, mataas pa rin ang presyo ng bigas sa ating bansa. So yan nakakahila yan ng inflation pataas. Pero now, sa tanong mo naman, Admar, in terms of measures, no, ang ginagawa kasi ng gobyerno ngayon, yung tinatawag na targeted measures. So halimbawa, assistance dun sa mga mahihirap, no, para makatulong sa kanila, para maka-afford sila ng pagkain, no, or sa mga tsuper, no. So yun yung nakikita ko na measures na ginagawa ng gobyerno, pero sa palagay ko kulang na kulang pa rin ito. Bakit? Kasi meron pa silang mga dapat gawin na hindi nila ginagawa, which is yung pagtatanggal ng buwis, no. Halimbawa sa transportasyon, ano, sa gasolina, hindi pa nila hindi pa nila natatanggal yung VAT, no. Kung di ako nagkakamali, nandyan pa rin yung VAT. So meron pa rin silang mga dapat gawin na hindi nila ginagawa, no? So kumbaga, kung ano man yung kanilang targeted measures na ginagawa, kulang pa rin yan para ma-address yung issue ng mataas na cost of living dahil sa nakikita natin mga kaguluhan sa kasalukuyan, Admar.